Good morning mga Credi Peeps, magandang araw, magandang buhay. Nandito nga pala kami ngayon sa Credible Python Reptile Farm. So ngayon papaliwanag namin kung paano mag-breed ng daga or hindi mo dapat gawin sa pag-breed ng daga. Yan, ito nakikita nyo ngayon yung hawak ko na daga. Yan. So ngayon una ang gagawin natin ay proper ventilation. Yan, kailangan natin ng proper ventilation. Yan ang kailangan nyong gawin. Hindi nyo pwedeng baliwalain lang ang ang proper ventilation kasi sa pag-aalaga ng daga, kapag sobrang init na ng lugar or facility nyo, may possibility sila na mamatay dahil sa sobrang init, pa masuffocate sila. So kailangan nyo ng ventilation sa pag-aalaga ng daga. Yan, meron na tayo isa. Number 2 naman is yung bin cage naman. Kung mag-aalagaan ng daga, kailangan it depends sa bin cage mo kung ilan yung ilalagay mo na daga. Ito, papakita ko sa inyo mga bird tips. So ngayon, meron tayong mga rat dito. Meron tayo dito na 10 mga rat. So ngayon, itong mga rat na to, nilagyan ko to ng 6 na babae, tapos 4 na lalaki. Ganun kasi yung nila yung timpla ng pagsasama nila. Kasi kailangan medyo sila medyo lamang ang babae para mas lalong marami yung makastahan. Yan, kailangan din natin yung kailangan din natin yung bin cage na to, kailangan hindi sila ganong nasisikipan. Yan. So ngayon, itong bin cage na to medyo maluwag pa to. Pwede pa natin itong dagdagan kasi ito yung parang magiging nila, breeding bin cage nila. Yan, kaya kung halimbawa may nabuntis na, pwede na natin ibukod to, lilipat natin sa another bin cage na solo lang siya, solo parent. Yan. Number 3 naman natin is patubig. Yan, patubig. Kailangan natin may patubig din tayo. So, may papakita ko sa inyo. Meron akong ginawa dito na DIY lang na tubigan. Yan. Tapos itong namang na to, nagbibili naman na ito sa Shopee. Itong tubigan na to. Post. Yan. Tapos meron silang parang elbow. Yan, sa Shopee lang din yan. Tapos ito yung pinaka importante. Yung nipple water kung tawagin. Ito kasi yung pinaka iinuman nila. Ito yung pinakailangan. Huwag kayo magpapawala ng tubig sa mga daga kasi once na mawalan sila ng tubig sa loob na isang araw, pwede silang makunan o kaya kainin nila yung anak nila kung sakaling mga anak man doon sa breeding bin cage nila. So, pang-apat natin mga Credi Peeps, yung pakain naman. Pakain yan. Kasi kami dito once a day lang nagpapakain. So ngayon, pero ang pinapakain naman namin is medyo marami. Medyo marami siya. Depende guys sa dami ng daga Ito, papakita ko sa inyo yung daga. So, ayan. Parang colony na rin sila dito. Ayan. Bali lang yung pagkain nila kinokontrol ko lang para hindi sila gano'ng tumaba masyado or magutom din. Yun ang pinaka-importante. Kailangan lagi kayo maglalagay ng pagkain. Kahit once a day lang, okay na sa kanila yun. Kaya mapapansin nyo naman sa kanila pag medyo lumalaki na yung tiyan, pwede nyo silang ibukod. Pag medyo malaki na yung tiyan, pwede na ibukod dyan. Pinaka-importante natin mga Credi Peeps yung pagpalit naman ng beddings. Yan, ito. Kasi alam naman natin ang daga, kilala na yan sa mabilis sila magdumi, magkalat. Kasi kami dito once a week kami dito nagpapalit ng beddings. Yan, isa rin yan sa pinaka-importante. Yan. Kailangan pinapalitan nyo rin ng kusot. Pero meron naman nabibili na kusot na mura lang. Yan, pero kasi kami dito, ginagamit namin dito is aspen or cocos na na pinaglista yan.
Yo mga Credit Peeps, sana may natutunan kayo sa video na ito ngayong araw. Huwag nyo rin kalimutan yung mga mga vlog namin na susunod na ilalabas. Sana panoorin nyo lagi mga Credit Peeps. Ingat kayo lagi. Hanggang sa muli. Bye-bye!